So, alam ko na po ngayon kung paano sisave yung live video papuntang gallery. So, ito po ulit si Pareng Juan Vicente. Sa isang mapagpalayang araw. Naguulat, nagmumulat for you, Starios. Dito tayo magbablog ngayon sa Facebook. Live na live. So, ito po yung mga bagay na ginagawa natin sa palagay ko dapat pag may baha. Yes, pag may baha. So, suppose ang baha ay umaabot ng kung ilang floor yan. So, ito na yung mga general knowledge o common knowledge naman na. So, isa-share ko rito yung mga nalalaman ko. So, magmamic muna tayo. So, muli, magandang umaga. At ito yung kung ano nga ba yung mga bagay na ginagawa natin during baha. So, ang isa sa mga bagay na dapat iwasan sa totoo lang pag may baha ay yung paglusong sa baha, lalo na may open wound ka pa. Paano ang gagawin mo kung nakalusong ka sa baha na may open wound ka? Agad-agad, dugasan mo ng soap or kahit wala kang open wound. Then, paghupa ng baha or siguro kung makaka-transport ka naman, agad-agad kung may open wound ka, dapat yan mapaantay, tetano ka na o kung ano mang gamot ang pwede dyan. Sa pagkakaalam ko, tuturukan yan. Always wear bota. Why? Because kung ano man yung mga makakapasok sa paa mo, kung may suot-suot ka na kahit na anong bota, malamang hindi yan makakapasok. And, be immune. The basic vitamins I know na dapat intake pag ganyang panahon, paiba-iba ng panahon, tagbaha, aaraw, ulan, is vitamin C. To boost your immune system. So, hindi na tayo magsasabi ng brand. Yon. At isa pa, kapag ka may bahang ganyan, di ba? Nandoon ka lang sa lugar kung saan naka-shelter ka temporarily. Mental health is the most important din sa panahon na ito. So, kailangan meron ka rin kahit papanong ginagawa-gawa. Kailangan nalilipang ka rin habang binabaha. Yes. Kasali na rin doon yung habang binabagyo kasi kapag may baha, may bagyo. Technically, kapag may bagyo, susunod dyan yung baha sa mga lugar na pagbababa ng tubig galing sa bundok at sa mga lugar na pag-aapawan ng ilog galing sa mga pag-aapaw ng ilog galing sa mga ilog. Pag-aapawan ng tubig galing sa mga ilog. Yes. About the mental health. Siyempre, hindi naman tayo pare-pareho ng edad sa mga bata. At siguro dapat silang malibang sa ibang paraan kasi hindi healthy na lumulusong sa baha. Hindi naman tayo kabataan din. Alam na natin yung masamang epekto niyan, kaya hindi na dapat pang mangyayari sa mga salinlahi ng henerasyon na sumunod sa atin yung maliligo pa sa baha, and they would enjoy it. Meron na kasi tayong COVID din ngayon, most especially hindi tayo dapat manghina ngayon sa panahon ngayon na may COVID. At hindi na rin dapat tayo manghina sa mga pagkakataong technically ay mahina naman talaga tayo. Hindi na dapat dumagdag isipin tungkol sa baha at sa bagyo. Paghanda. Pagkain, inumin, gamot,
should be placed in a bag. Na kung tutuusin, dapat yung bag na yun ay waterproof. Kasi yung mga bagay na yan ay hindi rin pwedeng nababasa. Lalong-lalo na gamot. Ano-ano yung mga gamot na kailangan nakalagay sa bag? Umpisa natin sa gamot. Dapat kung ano yung sakit mo, yun ang gamot mo. Basic na gamot sa sibo, upo, lagnat, sipon, ubo, lagnat, hika, at yung iba pang comorbidities. Lalong-lalo yung lagnat dahil napakalapit namang magkalagnat sa mga panahon na binabagyo, lalo pa sa mga panahon na binabaha. Ano-ano yung mga pagkain naman na dapat nakalagay sa isang pack kung saan habang naka-evacuate ka or habang nasa taas ka ng bahay, dapat nandun. Basically, it must be the foods na madaling iluto or mga pagkain na halos hindi na niluluto. Bakit? Because sa mga panahon na yan, halos hindi ka na makakapagluto. Busy ka na sa pagpapanik ng gamit nyo. Kung ikaw naman ay nasa ano tawag doon? Nasa evacuation center. Eh halos hindi ka na makakapagluto doon. Maliban na lang kung mayroong magdodonate ng mga panluto. Ayun nga pala, nananawagan ako sa ibang mga tao na kung kaya ninyong mag-donate sa mga evacuation center, mas maigi siguro na magpag-connect tayo sa mga tao doon na namamahala doon. Bigas, panluto. Pero, mas maganda kung luto na. Because sa mga pagkakataong ganun, hindi ka na makakapag-concentrate, hindi ka na rin halos makakagalaw. How much more kung magluto ka pa? Baka kung magluto ka man hindi naman sa hindi kasarapan kundi baka mag-iba-iba na timpla. So ayun, pagkatapos ng baha naman, siyempre mga 3 to 4 days tapos na rin naman yung baha na yan kung hindi ganon kalakihan. At kung ang lugar nyo ganon ng templada ng baha, 3 to 4 days lang. Pagkatapos ng baha, unang-unang concern dyan, yung mga wirings. Dapat yung main switch ng bahay ninyo o ano tawag doon, yung may binababa taas kapag ka nag-ground, dapat yon nakapatay. Dapat yon ang unang nililinis muna. Nang kung maaari electrician or kung maaari ay yung taong marunong talaga sa electricity. Bakit? Dahil doon dadalo yung kuryente. Sabihin na natin na okay naman yung mga saksakan nyo. Kung yun ang hindi okay, lagot din tayo doon. Ngayon naman, kung hindi okay yung mga saksakan, mas maiging nakapatay din ng breaker. Pagawa nyo muna yung saksakan, and then wag na muna kayo magsaksak sa ibabang part ng bahay. Dahil baka pati yung taas madamay na pagka ganun, no? Sa wirings yan. How about yung mga kasangkapan na naiwan sa baba ng bahay na medyo binahabha pero hindi naman nasira? The best thing to do is wash that with anti-disinfectant soap. Ano ba yung tawag doon sa mga Ariel, Downy? Linisin muna. Kasi pag nawakan mo na yan at naipahid mo na yan sa loob ng mata mo, ng ilong mo, madadagdagan pa yung problema natin sa COVID. Hindi natin alam kung COVID nga makukuha natin or madadagdagan yung problema natin sa COVID. Again, nung mabata tayo, baha is medyo fun. Pero ngayong may COVID na,
nakita natin kung ano yung tunay na problema o yung tunay na muka ng salitang baha. And pagkatapos naman ng baha, ay sana wag na tayong magkalat pa ng basura. Because kaya din nahihirapan yung drainage ng baha na yan ay dahil sa barado yung kanal, barado yung ilog, o barado yung dinadaliwan ng tuloy-tuloy na baha nang hindi lang naman sa lugar natin bumabaha, laging sa lugar natin. Kumbaga, kung pababa yung tubig, hindi man sa hindi babaha, mabilis na lang ding magsisirculate yung baha. O kung di man matutuyo na sa ilalim pa lang ng lupa. Yes, at isa nga pa nga pala, yung mga damit at mga kasuotan na binaha o yung mga kasuotan na pinagpapanik natin kaagad sa taas ng bahay nung bumabaha o yung mga kasuotan na pinagdala natin sa evacuation center nung bumabaha. Pagkatapos ng baha, iwasing natin agad yan o labahan because to avoid contaminants. Yes, ha? To avoid contaminants and the viruses and the bacteria na kumapit sa damit na yon o sa mga kasuotan na yon. Tanda natin mga kaibigan na ang baha ay baha. Nung araw, ang baha daw malinis ang kulay. Kasi ang baha naman, umapaw lang sa ilog yan Okay, mga sobrang ulan. So, ang dapat natin gawin ulit ay palinisan ang mga ilog, mga tubig na yan, yung kanal na yan, huwag maging parado. Huwag barahan ng kung ano-ano, lalo na yung mga solid waste. So, ano nga ba yung mga solid waste na hindi dapat nilagay sa drainage na nakakabara sa kanal at mababa? Basically kasi, kahit na candy lang yan, supat lang yan ng candy. Ang candy ay tunay-tunay na rin yun at mahirap na rin para sa mga tao na linisin yun. So, ang pinaka-basic rule dyan, huwag dumihan ang kanal at itapon ng basura sa dapat tapunan. Recycle kung ano yung mga bagay na pwede pang i-recycle. At kung hindi naman na ma-recycle ay mas mabuting itapon na lang sa tapunan talaga. And ito pa nga pala tungkol sa sachet ng shampoo na kalat. This is very concerning. Kung hanggat makakaya, bumili na lang din ng refillable shampoo, toothpaste na malaki. Kaysa sa sachet pa. Kung makakaya lang. Because in the long run, makakatipid ka na. Kung refillable pa yan, at kung malaki yan, mag-short man yung budget mo, hindi na yun makaka-apekto sa'yo. Yun nga lang talaga kasi kapitalista rin ang may problema daw. Naniniwala mo na ko. So dapat itong mga manufacturer na to ay maging concerned din dapat sa mga bagay na kung saan pwede naman kasing refillable na lang ang shampoo kung magiging mura nga lang ang pagbili ng mga ito. Pwede naman kasing hindi talaga gumamit ng plastic kung magiging posible lang.
ang mga ito. So siguro para hindi na lang tayo gumamit ng masyadong plastic pa. So siguro halimbawa sa soft drinks, mas maigi na lang na kung pwede sa inyo soft drinks, and I wish you avoid soft drinks. Wag na lang ipalagay sa plastic at wag na lang ipalagay sa straw kasi double na straw. Ay hindi, plastic. Kung ganun pa, pwedeng ibasa na lang or pwedeng bumili lang ng malakihang soft drinks kung talagang hindi kaya. Then sa mga chichirya naman, maybe the best solution is to avoid because supply over demand na naman itong concern. Kung hindi tayo magde-demand, hindi sila magsusupply. So hanggat itong mga kumpanya ng chichirya na to ay hanggat nalalaman nilang nalalaman nilang in demand sila, magsusupply. Marketing strategy as it is. Meron naman ako magre-react din ako sa may nakita ko noong mga nakaraang taon, buwan, araw. Sa ibang bansa ba o may gumagawa na rin dito, ewan ko. Yung store na gawa sa bamboo, hindi na ako mag-react dyan dahil although galing din niya sa puno. Kawayan naman yan. Sino ba naman hindi nagko-consume ng kawayan? Ito na lang, magre-react ako sa straw na gawa daw sa bigas. Ito lang masasabi ko. Another marketing strategy na naman. So basically, to avoid straw, you avoid soft drinks. You become more healthy. So yun na lang siguro. Wag na nating i-market yung straw na gawa sa bigas. Wag na nating i-market yung straw at all because straw is straw. At habang i-market natin yung straw na gawa sa bigas, may manufacturer na naman na may involved dyan. At isa pa, yung mga chichirya na yan, yung mga soft drinks na yan, gawa din sa planta. Alam naman, makabayan subject pa lang kasi subject pa lang, alam naman. May mga planta na hindi nakakatulong sa kalikasan. So alam na natin ang gagawin sa mga yan. So nagsanga-sanga ang topic, pero lahat yan may kinalaman sa baha. At isa pang may kinalaman sa baha ay kalsada. Kung sa lugar ninyo merong hindi kagandahang kalsada, maybe you can ask the LGU concerned na pagandahin pa yung drainage sa kalsada ninyo. Kasi kahit gaano kalubak yung kalsada ninyo, kung hindi binabaha sa lugar, or kahit gaano kadiretso yung kalsada nyo, kung hindi binabaha sa lugar, ang kalsadang yan ay magiging saksi ng mga sasakyan na paparit-parito dyan, na kung saan yon ay makakapag-travel ng dreams. Example, sige, binabaha ka nga, pero passable naman dahil maganda kalsada. Kahit pa paano, may makakarating na truck dyan. Kung hindi bitak-bitak yung kalsada, or kung bumitak man, kung intak ang pondo, medyo malalagyan natin ng temporary way para kahit paano malagyan ng halimbawa pato, temporary, madaanan lang muna, truck naman ang dadaan. Makakapagbigay tayo ng tulong kahit na
gaano kalalim yung baha. Magiging posible. And ito nga pala, about sa leaf goods. Suggestion ko lang din na kung may mga grupo naman na magbibigay ng leaf goods, ay imungkahi muna sa LGU yung pagtulong. Halimbawa man kung gusto niyo yung paraan kung sa City Hall o kung sa barangay, ang mga tulong na inyong ibibigay ay maipamudmud nila maayos kasi may COVID ngayon. Ngayon, kung halimbawa, grupo kayo, at kahit maging witness na lang sila habang ibinibigay nyo yung mga tulong kung gusto nyo talaga na personal. Since baha naman ito at since medyo may kinalaman din ang pagbaba ng dugo dahil may mga kababayan tayong may sakit din kahit naman baha. Siguro ang isa sa mga areas kong concerned yung hirap din sa ospital, no? Lalo na may COVID pa ngayon. So halimbawa kailangan pa magpa-test para tanggapin ka sa ospital. Kailangan ka maging negative. So ito lang, nagkakakulangan tayo sa dugo. So inihimok ko rin ang ating mga kababayan na healthy individuals na tama ang timbang, hindi ganong kabigatan, hindi ganong kababaan ang timbang, na kung kaya naman ay mag-donate ng dugo sa mga blood bank available. Nakakasagip tayo ng buhay, nakakadugtong tayo ng pag-asa sa ating mga kababayan, at nagkakaroon din tayo ng pagkakataon na masagip kung tayo naman din ang maubusan. Ganun na rin sa mga food packs. Inuulit ko lagi na kung kaya naman natin, tayo ang mabigay kaysa tayo ang bigyan. So with that, maasa ako na darating ang panahon na magiging kulay blue na ulit ang baha at lilinis na ulit ang mundo. Para kahit baha man lang, maging malinis at maging passable ang mga lugar na kung saan yan ay binabaha. And maasa ako na kahit may baha, the mental health should always be the priority. Sana mas dumami pa ang mga psychiatrists o mga psychologists na nag-o-offer ng kanilang tulong online. Maibsan man lang yung kaunting dinadala ng ating mga kababayan. Ngayong pandemic na nga, mahalo pa yung kalamidad na to. Baha is baha. Darating, matatapos. But the problem is not the baha itself. The problem is what you will do before, during, and after baha. May share ko lang din sa bansa yun. Kung di ko magkakamali, binaha din yung China. So, kunin ko na rin yung pagkakataong ito to say to our Chinese brethren in China that you can do it, you can conquer the flooding, the calamity that is striking in our country. Our Chinese brethren, you can do it. Be strong. I'm sharing in my blog the things
that you must do during floodings. Maybe I will share some talk first because I am not ready to translate it in English yet. But my next vlog would be about that. So I am inviting you, if my vlog can go up until China or the countries that might be experiencing flooding right now. God bless from Philippines, and I hope you wait my English vlog. Balik tayo sa pagtatagalog. So, hindi lang dito, sa iba't ibang bansa maranasan yung calamity. So, ang question nga lang dyan kung paano ka lalaban sa calamity. At ang question din ay kung kaya ba ng resources na lumaban sa calamity. Pagbati sa mga viewers ng vlog, at sana hindi binabaha sa lugar nyo ngayong araw. At kahit man binaba, sana nakapaghanda kayo kahit papaano. At pagkatapos naman ng baha ay ingat sa paglilimas ng silong. So this will do it my vlog about sa pagbaha. Ang susunod nating vlog ay tungkol sa paglilindol, pero 2-in-1 na yung vlog natin. So sa mga taong nasa labas ngayon ng tahanan and allowed naman kayong lumabas, o nandun lang kayo sa may bandang labas ng bahay nyo, I hope na nakakapote kayo or nakapayong man lang, and I hope nakainom na kayo ng vitamin C ninyo at nakainom na kayo ng medication nyo. Medyo alas 10 pataas na rin. Habang nag-iintay pa tayo ng 30 minutes mark ng ating vlog, kung saan naman ang susunod nating tatalakayin ay tungkol sa lindol at tungkol naman sa earthquake drill rin. So this will end our topic sa pagbaha. Pansamantalang papaalam si Paring Juan Vicente sa isang mapagpalang araw. Nag-uulat, nagmumulat for you, Starios. Ingat sa baha at sa lahat ng sakuna. Habang parang naka-commercial break pa tayo, ay iniimbitahan ko kayo na manood mamaya na ulit ng Sona. Not because you will agree or disagree for what you will hear, but you will hear for the last time sa kanyang Sona ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Whether you will disagree or not, baka mamaya bigla kayong panggawin ng essay or thesis tungkol dyan sa Sona niya. Konting output na rin. At konting maliwanagan sa mga bagay-bagay. So pinag-iisipan ko rin kung gagawin na nating regular tong live with Paring Juan Vicente. Medyo naaliw na rin tayo sa live nitong nakaraang araw. Iba pala pakiramdam na ito kahit ilan lang viewers mo.
share ko lang din yung dalawang YouTube na napanood ko. Magmula kahapon hanggang kanina. Nanood ako ng performance ni Gigi Delana. Tsaka ni Upits ng The Voice Kids. So, medyo dalaga ng sa ngayon si Upits. Sa mamaya manonood naman ako ng performance si Stephanie. And yes, ito muli si paring Juan Vicente sa isang mapagpalayang araw. May boses pa nag-uulat, nagbumulat for you, Starios, kahit may bagyo. And this naman, itong susunod na topics natin. For the last 30 minutes of this vlog, 1 hour vlog, achieve. Sa susunod, tatry kong mag 2 hours vlog. Ito naman tungkol sa lindol at sa earthquake drill. Basically, nung grade 1, pinakauna ko na experience ang earthquake drill. Kung di ako nagkakamali, taon-taon na ginagawa sa school yun. Hindi ako nakasali sa earthquake drill ng grade 1, pero dahil sa likod naman ginawa sa likod ng klase, naririnig ko yung mga activity. Kaya pala share ko lang yung duck cover and hold. Isang basic na trait pag lumilindol. Ngayon, pag may lindol, nauuna pa ito status. Wag ganoon. So, wag na rin tayo mag-i-status ng, uy, yung parang lumindol pala kanina. Kung hindi na lang natin naramdaman, wag na lang tayo mag-status ng gano'n. Para na lang din sa mga taong nakaramdam ng lindol na malakas. Earthquake drill. Ginagawa namin ang earthquake drill noon sa pamamagitan ng pagbusina ng ma'am ko sa kanyang sasakyan. May gagawin pag isa lang yung busina, pag dalawa, pag tatlo, hanggang sa makabalik na nga ulit ng classroom. Hindi ko alam kung sa mga office ganun din ang earthquake drill. Pero sa mga nagtataong nag-opisina, baka pwede nyo rin i-share kung paano nag-earthquake drill sa inyong office. Kasi sa pagkakalam ko ay ganun. And then, so yun na nga, na-experience ko yun ng buong grade school. Hindi nga lang nakakasali. Lindol. Ang lindol ay, sa pagkakaunawa ko, pag-shake ng lupa. So, ano nga ba ang mga bagay na dapat ginagawa bago lumindol, habang lumilindol, at pagkatapos ng lindol o aftershock? Bago pa lang lumindol, kung pinapalikas na, likas na. Yung mga alagang hayop sa bahay o yung mga pananim, kung iisipin man natin na kabuhayan, siguro tsaka na. Kasi kung talagang mawawalan ka naman ng kabuhayan dahil sa lindol, ano pa yung ginagawa ng LGU? Tutulong ang LGU, halimbawa may alaga kang baboy na mapapabayaan, at isa pa, hindi mo rin maasikaso yun pag lumilindol. So kung may mga pananim ka man, baka masira na rin ng lindol yun kahit na hindi ka sumama sa evacuation team. Ang magiging risk dyan is
habang lumilindol, hindi ka na ma-evacuate, hindi ka na ma-rescue. So, ang delikado dyan, baka sa gitna ng lindol, dun pa magbago isip mo, habang may nag-rescue pa, sama ka na sa nag-rescue, wag mo nang intayin yung lindol. So, kung alam mo naman lilindol sa lugar mo, dun ka na muna sa lugar na pinag-evacuationan. And then, dahil nga COVID, ito, sila dapat ang bahala sa safety. Dapat lagi tayong may preparation din sa lindol. Yung mga gamit natin, yung mga pagkain natin. And sa bahay natin, dapat may space dyan na, halimbawa, pagyuyukuan natin habang lumilindol. Yun, dapat naka-prepare siya sa lindol. Ito lang, matandaan ko lang yung si Engineer Palafox pala. May mga lugar siyang sinabi na hindi dapat pinaglalapagan, lalong-lalo na ng mga mataas na office. Dapat siguro masundan yung paghanda sa the big one. Dapat lagi tayo naghahanda sa the big one na yon, kasi kung hindi man mangyayari ngayon yon, paano naman kung puro the big one ang ini-ignore natin, pero hindi the big one ang makapatay sa atin? Mas magandang mas nakahanda tayo. Dapat kung may paglilipatan man yung mga office na yan, dapat ilipat na Di bali na maghiraman na muna ng espasyo o mag-online na muna iba. Nagtataka nga ako bakit hindi pa rin nakalipat Iba't ibang office. Halos hindi pa rin nakalipat yung buo, yung sinasabi na delikadong maglapag ng office doon. Dahil pag dumating ng the great one o the big one, delikado. Ang lindol ay pagkatapos ng lindol ay wag mo na magpapakampante dahil may aftershock pa yan. So may mga debris pang magliliparan. So mas maganda siguro doon na muna sa loob kung saan ka nandun. Habang lumilindol, prayers would always help. And siguro habang lumilindol ay iwasan muna ang pagsa-cellphone, lalo na ang pag-post pa muna ng status, dahil di natin alam kung habang lumilindol lang nag-status pa tayo, baka yun na yung maging pinakahuli nating status. Mahirap na. So, palagi natin tatandaan na ang lindol ay dadaan at dadaan. Depende lang yan kung kailan at kung saan. Mahirap nang makahulatan. Dapat may nalalaman. So, halimbawa na medyo wala pang gaanong alam kung ano gagawin pag lumilindol, participate in the things na magpumulat sa'yo kung ano nga ba ang lindol. Halimbawa, yung earthquake drill, lalo't lalo sa school. Kasi pwede naman magkalindol at nasa school tayo. So mga kaibigan, pwede rin siguro kayong mag-share ng memory nyo
tungkol sa lindol para itong mga mas batang henerasyon naman ay mamulat sa lindol. Kung ano ba yung mga karanasan ninyo sa lindol. Kasi ang naranasan ko pa lang namang lindol, kagaya ko, yung mild shaking lang. Medyo parang, hindi naman umuga yung tiles, medyo parang maangat-angat lang. Yun lang, mild pa lang. At yung mga malalaking gusali, sa bagyo, ligtas pagka nasa mas mataas ng gusali ka. Kung ililigtas ka ng mataas ng gusali. Sa lindol, ang mahalaga yung matibay yung pagkakagawa. So, palagit-lagi sa pag-construct ng bahay, lagi nating itanong kung ligtas pa sa lindol ang mga materyales na ginagamit. Di bali nang hindi matibay. Ang mga kalamidad, gagaya ng lindol, di natin alam kung uulit pa o kung minsan na lang sa isang taon o sa isang dekada o sa isang siglo mangyayari. Sabi ko nga, mahirap kagulatan. Kung tayo naman ay may mga impormasyon na kung sa mga anong gagawin sa mga bagay na yan, dapat din nating i-share. At isa pa pala, dapat sa mga bahay natin, sa totoo lang, may pagtatakbuhan tayo na common area kapag lumilindol na, o doon tayo maghahanapan. Maaari kapag medyo natapos na yung aftershock ng lindol. At yung mga materyales ng bahay natin, sa totoo lang, lalo na't kung tabi tayo ng mga ilog, dagat, nakaayon siya sa lindol. Para kung may bumagsak man sa ulo natin, hindi ganon kabigat. At kung may magalusan man ang katawan natin, kung magalusan man ang katawan natin, ay hindi din naman ganon kabigat ang epekto na kayang-kaya pa natin magpagamot. Halimbawa, may mga matatanda, senior citizen, PWD, PB sa ating bahay. Might as well wag na nating intayin pa yung worst case scenario ng lindol. Kung pinaparescue na, pinapalikas na, likas na. So, ang suggestion ko naman sa mga LGU, kung papalikasin din naman kasi yung mga tao, total, hindi mo naman din mapipredict yung bigla ang pangyayari. Kung pinapalikas sa mga tao, ay bigyan din naman natin sila ng kakampantehan na sila ay pinapalikas at hindi natin, kumbaga, wag naman din natin i-detain kung ayaw na lumikas agad. Wag naman din natin sasabihin na pasaway kung ayaw lumikas agad. Dahil kanya-kanya din naman dahilan yan kung bakit ayaw gawin ang isang bagay. Siguro lang walang usapin na madadaan sa ganun karas na bagay. Kalma lang muna. Lahat ng bagay nadadaan sa kalmahan. Lalo't lalo na yung pinapalikas mo naman din, kababayan mo rin halos. At lalong lalo na sa pagbalik ng normal na mundo, kayo na naman magkakaharap.
So, compassion is the point. Malasakit, lumilindol. So, ito naman ang isang punto kung saan ang tatalakayin ko naman ay tulong ulit. Mananawagan ulit ako ng tulong sa ating mga kababayan, para sa ating mga kababayan. Kanina nanawagan ako ng tulong para sa mga binabaha. Ngayon naman, para sa mga lumilindol. Ang pinaka-basic na kailangan nila ay foods at clothing. Kung meron, magbigay. Panalangin, pinakamahalaga. So, about naman sa experience, hindi ko masasabi kung ano yung experience dahil di pa nga nakaka-experience ang lindol. Ano yung tingin ko na lang na magiging kaibahan kung ma-experience ko man ng lindol ngayon sa lindol noon? Yung mga daan natin ngayon, mas magaganda na eh. Sana lang mas maging mabilis na madadaanan yung mga daan ngayon dahil may mga equipment naman na tayo. Mas advanced na yung panahon natin. Mas maging possible sana yung daan sa lalong mabilis na panahon dahil napakahalaga naman din. Gusto mga tumulong kung hindi ka rin makadaan. So, papaano ko nga tutulong? Kahit mali lang may malapagan yung aeroplano, makakatulong na rin. And sa earthquake drill naman, halimbawa, kasali ka sa sektor na hindi naman masyadong na earthquake drill. Kasali ka sa pagtatrabahong wala din namang opisina para taon-taon magkaroon ng earthquake drill. Sana yung peoples o yung pag-asa ay makatulong din ng pagbibigay ng ensayo sa kanila para din naman magkaroon sila ng kasanayan. At alam ko halos lahat naman nasanay sa lindol. Yun nga lang, yung mga basic man lang na kasanayan na kung saan essential. Always and always, kahit anong kalamidad, lalo't lindol, always pack your food and water in a dry place wherein kaya mo silang ma-access ng madalian kung kinakailangan na at kahit na hindi pa. And kung may extra clothing ka naman din at lumilindol at kahit na apektado ka ng lindol, maybe kung i-evacuate ka, magdala ka na rin ng extra clothing para din naman may maipamahagi. Sa iba, lalo, nasa mga taong, alam ba yun, may kalamidad pero ang madadala lang nila doon, isa rin nila. Hindi na nila ma-evacuate dahil may mga bata pa silang, hindi na nila makadadala ibang mga gamit. Yung importanteng gamit. And, remind ko lang din, ganun din ang paulit-ulit na reminder about sa safety. Kung sa baha, huwag ka munang magsasaksak ng appliances mo after ng baha. Ganun din sa lindol. And siyempre naman, sandali mo nang titigil ang kuryente na madali sa poste pag lumilindol. Pero hindi porque ibinalik na ang kuryente ay sasaksak na natin na naman ang mga appliances. Kahit natapos na yung lindol, tignan muna natin kung may sira ba. Halimbawa, yung
sakit o yung saksakan. Kasi pag sinaksak natin at nakuryente tayo, another problema na naman. And yung mga food nga pala na kinukonsume, total na talakay din natin kanina yung tungkol sa mga junk foods. Siguro the healthier the foods, the longer time you can fight it out. Mas healthy kinakain mo, mas matatag ka sa laban, mas hindi ka masyadong bibigay. And to the community, ang masasabi ko lang, kung may mga dati kayong kababayan na nililindol at yung mga kababayan nyo nililindol, to the smallest way you can give up to the biggest one. Sana sa mga pagkakataon na pansamantala lang naman na hindi kamay natin, ay sana ialay natin. Nang sa gayon, mapalitan ng mas marami pang kamay yung isang kamay na binibigay natin, alam niyo yan. At kahit na hindi na tayo maghanap ng kapalit, ay paniguradong papalitan. At sa mga kababayan naman na nililindol, oh come on, years of pandemic at na lampasan na natin halos, you can do it. Don't panic, because habang nagpapanik tayo ay dun lang lalong bumabagsak yung ating game pace. Kung saan sa kalagitnaan ng laban, dun pa tayo maaaring bumigay. Ngayon naman, sa mga tao din naman na sobrang naman lakas ng loob, pwede nating sapatan lang, ibigay natin sa kapwa yung konting lakas ng loob na mayroon tayo. Ngayon naman, kung di pa rin lalakas yung loob nila, ano man lang yung nasa tabi natin sila, habang eto't indot to, kung saan halos may mga back to zero na rin, dahil hindi naman makakabalik agad katatapos ng lindol. May mga gusali pa rin na hindi magbubukas hanggat hindi nila i-inspect ang area. Hindi naman lahat second floor lang, may mga third, fourth. Kung gaano man kataas ang mga floor, dito mapagtatanto mo na kung maliit man o malaki yung bahay mo. Di na yung tinatanong, pero kasi kung kalamidad is kalamidad. Nga lang yun nga lang, depende sa antas ng buhay, masasagot may kalamidad Pero siguro kahit gano'n kakayaman, kung lilindol, magbabak to zero ka rin, kasi hindi mo alam kung paano gagawin, dahil kahit bangko sarado. Sa mga magtatrabaho naman after no lindol, ang mensahe ko lang naman, magpakatatag para sa bayan. Kasi kailangan din ng bayan yung tax na inyong ibinabayad. Kailangan din ng bayan yung serbisyo nyong inaalay. At maraming salamat dahil doon. Mula sa pinakamaliit na antas ng pag-empleyo hanggang sa pinakamalaking bahagi. Your work needs you. Kasi walang kahit anong industriya na magbubukas kung wala yung workers, robot. Kahit na robot pa yung magpatakbo ng industriya, ganun pa rin yun. Kailangan pa rin ng tao na gagawa sa robot na yun. Ang pagkakaiba nga lang ay talaga namang hindi tayo robot. Yung robot na nga lang yung nagmamanpower, ang hirap pang isipin.
Tao pa kaya ito? May dugong dumadaloy sa bawat puso natin. Iisa. Kapag may kalamidad, iisa. Bago magkalamidad, at iisa kahit matapos na yung kalamidad. Sana mabuhay lalo yung diwa ng bayanihan na hindi na naghahangad pa o nagiintay ng kahit na anong kapalit. Sana ang lumindol sa puso natin muli ay yung espiritu na kung saan matibay tayo. Kahit anong iharap sa atin, matatag tayo. Para ang maibigay natin sa mga susunod na henerasyon pa ay yung katatagan natin na kung saan minsan nating naipamalas at ipinamamalas ngayon. Kaya muli, sa mga kababayan nating nililindol at sinisik ang pag-asa, kapit lang at bukas makalawa. Matapos ang lindol, matapos ang kahit anong kalamidad, ang maiiwan ay ang aral na kung saan, kung hindi siguro lumindol, kung hindi siguro bumaha, kung hindi siguro nagkaroon ng kalamidad, ay hindi natin matututunan ang mga aral na yaon. Nadadali natin. Yes, kakain na ako. Ano lang ba? Yung gulay lang kinakain mo o gusto mo na itlog? Itlog. Dagdagan mo na itlog. Na kung saan dadalhin natin kahit matapos na ang lahat at kahit magpaulit-ulit pa ulit, kayang-kaya na nating siyang imaneho. Kahit man saan tayo dali ng pagsubok, ay iisa pa rin solusyon ang magpapatapos sa problema, kung ano man, lalo't lalo ang kalamidad na hindi naman din natin ginusto. Nga lang, ingatan natin yung kalikasan natin dahil hindi rin naman gusto ng kalamidad siya. And for us to avoid making it worse. Kasi kung hindi lang worse ang kalamidad, sa totoo lang, madali din naman siyang malalampasan. Konting araw lang, konting oras lang. Basta rin, information is the key. Kaya panawagan ko kung nag-opisina kayo o nag-ieskwela kayo. So panawagan ko lang din na maging kabahagi ng pagkatok sa kanila kung sila ba ay magsasagawa ng earthquake drill kahit papaano ngayong taon. O kung di man lang magsagawa, ay information simulation na lang makakatulong din. Sana nga lang kahit papaano nakatulong itong mini kaalaman na na-share ko ngayong umaga. At sana nga lang dumating ang panahon na kahit may lindol, kahit may baha, namamataw ang pag-asa sa buong mundo. Kasi mas marami yung tumutulong kaysa sa nangangailangan ng tulong. At kung marami man ang nangangailangan ng tulong at kung kunti man ang tumutulong, ay sapat-sapat ang tinutulong dahil kayang tumulong din. In these times of calamity, in these very times na sinusubok ang katatagan ng tao, hindi rin natin masisisi yung sarili natin kung minsang magpahinga rin tayo sa mga bagay sa buhay na masyadong malalim na. Sometimes we need the relaxing. But this time, let us talk about
preparedness. Because pagkatapos ng lahat ng calamity, it is our very right na magpahinga rin. It is our very right na kung minsan pa'y tayo naman na magpalindol sa lindol, sabihin naman natin sa bagyo na, bagyo, lindol, hindi mo ko kaya. Bagyo't lindol ka lang. Ako na may mas matatag dahil ako'y isang tao na kahit paano mas kontrolado ang mundo kaysa sa inyong dalawa. So muli, sa mga kababayan nating binabagyo at nililindol, aking panalangin na kayo ingatan. So maraming salamat. Si Paring Juan Vicente sa isang mapagpalayang araw. Nag-uulat, nagmumulat for you, Starios. Bye.